We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Epekto kan El Nino mati na sa pirang lugar sa Bicol. Mga umahan, nagkagaratak na. Fire Prevention Month, nagsikad na. Presyo kan bagas, nagbababa alagad kada kilo kan LPG, nagmahal. Asin, mga pulis, tano daw ta nagsulot nin sapatos na may takong. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, uni na ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa nin katotohanan, mahatud nin mga baretang mayong pigkikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City, ako po si Kate Dalovieres. Paggamit ni modular learning modality ngunya na tig-init, pigkukonsiderar kan Schools Division Office kan Iriga City. An rason kaini, aramon ta live ki Jessica Kalinog. Jessica? Kate, kan nakaging taon, nanotaran subuot kan pinang mga paratukdo sa Iriga City ang pagkakaigunin helang kan mga estudyante huli sa init kan panahon pun iyan Marso hasta Mayo asin an modular learning nahihiling nindang makakatabang na mainaan ang exposure kan mga estudyante sa labing init kan panahon. Ananom na mga electric fan na ini sa laog kan classroom ni Teacher Annabel sa San Nicolas Elementary School. Iyon pigagamit kan labi 30 niyang grade 5 pupils sa urual daw na pagklase. An pigahandala ni Teacher Annabel. Kunurog pang mag-init ang panahon sa mga masunod na aldaw asin bulan. Baka daay nakainikayano na makontra ang init sa laog kan classroom. Siring na sana ka nangyari ka nakaaging taon. Ang igwa nga ni kami na experience last year na permisin dang absent due to may fever may sipon. Tapos igwang medyo worst experience kami, nakadakol eskwelang, nagno-nosebleed dahil sa sobrang init. Iningan idaan angat sa indangunyan na may klase pa sa paglaog kan tig-init. Kaya mantang di pa nakakabalik sa dating school calendar. May suwestyon subuot sindang mga paratukdo. Halimbawa, mag-modular na lang. Halimbawa, ngayong week, modular, next week maglaog sinda. Para ma-follow up me si answer ninda kung talagang nag-modular sinda. Sa tabang kaini, maiinaan ang exposure kan mga aki sa init kan panahon. Urog na takon maarasahas ang panahon, day man nakaka-focus sa pagklase ang mga estudyante. Basado naman iyan sa istorya kan 10 anyos na si Adrian. Mainit man rin po dito kasi yung bintana po. Yung silaw po galing sa araw, pumapasok po sa dirong pag tanghali po, kaya mainit po talaga dito. Kan nakaaging taon pigtugutan kan DepEd Schools Division Office kan Iriga City ang paggamit nin modular learning modality kan pirang mga eskwelahan sa syudad. Huli naman sa huma kan mainit na panahon sa salud kan mga estudyante pati na kan mga empleyado. Pigaadalan man kan opisina ang posibilidad na ipautob iniliwat ngunya na taon kung kinakaipuhan o hagadon kan mga eskwelahan. Kasi pigdedetermine man po yan base sa declaration kang pag-asa kung mainit o bako siyang mainit. Kung normal lang po ang panahon, mabalik po ang mga aki sa classroom. Pero pag medyo mainit po, kaipuan po na mag-declare ang school head provided na may pagkaaram po ang schools division. Apwera sa pagtaunin de kalidad na edukasyon, importante subuot na masyertoan maray na kondisyon kan mga estudyante mantang nagkaklase. Asin ini, parte man kan pirming pigkukonsiderar kan Department of Education. Sa ngunyan, Kate, may pamansubuot nin mga eskwelahan na nagpahayag nin kamauutan na mag-transition o magkondusir nin modular learning ngunyan na tig-init. Alagad en kaso man na may intensyon na mag-transition o magkondusir ka ini, magkaigwan nin adjustment sa indang modality, tulos subot ining ipaaram sa Schools Division Office tanganing maaksyonan man tulos kan opisina. Kate? Jos Mabalos, Jessica. Katanduanes, nakarehistro nin 39 degrees Celsius na heat index kasuudma. Pirang mga tanuman sa banwaan kan Virac,
nagpuunang magkagaratak ang daga huli sa kakulangan ng tubig. Uyan report ni Rosie Nieva. Nagpakol sa 39 degrees Celsius ang nairehistrong heat index kan pag-asa sa probinsya ng Catanduanes kasuudma. Alagad huli sa northeast monsoon, kaya may mga pagkakataon na di ipagayong namamatayan ang labing init kan panahon. Kalakasan po ng northeast monsoon natin kaya hindi natin masyado ma-feel yung init. So may mga pag-uulan pa rin po, may malamig ang gabi at madaling araw. Pero expected po pag nawala na ang northeast monsoon, dyan na po natin mararamdaman ang unti-unting pag-init ng ating kapaligiran. Alagad ngunyan pa sana, pirang lugar na sa Catanduanes, Arugan, Virac ang nakaka-eksperyensya ng kakulangan ng supply ng tubig sa mga tanuman. Huli sa init kan panahon, may mga daga naman na nagpupuon na maggaratak. Kaya ang pirang paraoma, nagtanom na muna nin mga mais na dikit na tubig sana ang kaipuhan. Pag ganitong mainit na masyado, wala rin. Ganito rin mangyayari. Sayang lang ang ng mga pananim at saka yung pagod. Huli kay ni Apuera Saniya, nagtabang naman ang opisina kan Department of Agrarian Reform Catanduanes sa paagikan sa indang patubig o solar water pump, irrigation system at sinibapang pasilidad na pwedeng magamit kan mga apektadong paraoma sa probinsya. Kung sakali na magkaroon ng tagtuyot, ang ating mga magsasaka ay hindi dapat mangamba na sila ay walang patubig. Pwede nilang magamit yung mga water pipe na i-provide natin na water pumps. Sa bilog na probinsya, 43 na organisasyon o nasa 12,000 agrarian reform beneficiaries ang matatabangan kanasambitan ng programa. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Bulanin Marso, onset o puun subuot kan pagdakol kan mga nairirihistrong kasulo basado sa monitoring kan BFP Regional Office 5. Kaya man iba-ibang aktibidad na nagtutulod kan fire prevention, pigsagibo man sa man iba-ibang lugar sa rehiyon. Uyan report ni Jessica Kalinog. Sa paglaog pa sa nakan taong 2024, sunod-sunod na mga insidente nin kasulo na ang nairehistro sa man iba-ibang lugar sa Bicol Region. Sa laog sa naninduwang bulan pon Enero hasta Pebrero 2024, nagpakol na sa 119 fire incidents ang nairehistro sa bilog na Bicol Region. Haros 26% ang ipiglangkaw kaini kumparar kan parehong durasyon kan 2023. Piga-antisiparan man kan ahensya ang posibilidad na maglobo pa ang numero kan fire incidents sa rehiyon sa mga masunod na bulan. Sa obserbasyon kaya kan investigation section kan BFP, paglaog kan bulanin Marso, nagpupuo naman na magdakol ang mga nangyayaring kasulo. Mahihiling iyan mismo sa records kan ahensya. Iniman ang rason kaya sa paglaog pa sa nakan bulanin Marso, mas pigtatawan atensyon asin urog na pigpapahigot kan BFP ang sa indang kampanya para sa fire prevention. Ang Naga City Central Fire Station, pig-agi sa sarong programa ang pagpuon kan sa indang kampanya. Nagkaigwaman in Fire Safety Covenant signing, kaibanan ang manibaybang ahensya kan gobyerno asin opisina na nagpromesa nin suporta sa pag-iwas sa kasulo. Umiinit talaga ang panahon. Umaalis tayo sa ating mga bahay. Kailangan tanggalin po natin yung mga nakasaksak na mga appliances. Kung pwede po, parati nating i-make sure yung ating mga electrical connections. Hindi dapat tayo nagkakaroon ng yung octopus connection. Kasi mostly, isa din po yan sa nagiging kausa ng ating mga sunog dito sa Naga City. Fire Prevention Month man ang Marso, alagad ang hagad kan BFP, miski anong bulan, urual daw dapat nalikayan ang mga kasulo. Kaibanan si Carlo Abonita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Lugadan ang 2 persona kabale ang sanong 9 anyos na lalaki sa karambola kan tulong lunadan sa Bulan Sorsogon, Kasuudma. Kinaimbwaltuhan ang aksidente kan sarong motorsiklo, tricycle asin pedicab. Sigun sa kapitan kan barangay, nagpang-abot ang tulong lunadan sa pag-abot sa nasambitan ng lugar na nagresulta sa aksidente. Tulos man na nagresponde ang Bulan MDRRMO asin idinalagan sa ospital ang mga biktima. Nagpagirumdom ang mga otoridad sa mga motorista na pirming mag-ingat ang aning malikayan ang mga aksidente. Very misfortunate talaga yung nangyari kasi yung single na motor, palabas siya from Grafilo Street, crossing doon sa Benaventura. Meron namang parane na tricycle at na unfortunately nga nabangga siya nung single.
At yung namang padyak or sikad-sikad, nabangga din ng tricycle. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Kasabay kan paglaog kan bulan in Marso ang pag-obserbar man kan Fire Prevention Month. Asin sa enot na duwang bulan kan 2024, manonotaran ang haros sunod-sunod na naitatalang insidente nin mga kasulo bako sa nadigdi sa rehiyon. Katakod kaiyan makakaulay ta live si SFO1 Restituto Dait Jr., ang hepe kan Community Relations Unit kan Naga City Central Fire Station, tanganing aramunta ang sa indang mga lakdang tanganing maibitaran ang mga kasulo. Diyos marhay na hapon po, Sir SFO1 Dait. Marhay na hapon po sa mga nagdadangog asin nagdadalan sa programang ini. Yes, sir. Sa records ta po, pira po ang mga nairirihistrong kasulo kan 2023, asin ano ang numero unong kausa kan kasulo? Kang 2023 po, last year, uminabot po base sa record sa 39 si fire incidents na po. And duman po sa mga fire incidents na ito, ang pinaka-top po na cause itong mga electrical causes po. Usually itong mga overheated electrical appliances. Iyo po. Ngunyan pong taon, ano po ang pwede tang i-expect? Posible po ba na magdikit na ang mga fire incidents o padagos pa ining maglobo? Sa parte po kang BFP, particularly po digdi sa Naga City Fire Station, padagos po itong samuyang fire prevention campaign. Bako lang po ini sa panahon kang Fire Prevention Month, kundi all throughout the year po. Iba-iba pong aspeto ang satuyang fire prevention campaign. Saro po dyan itong regular conduct po kay itong mga business establishments digdi sa Naga. Ugama po kitang programa para ma-involve ta itong satuyang komunidad dahil kadakalan po kang mga causes kang kasulo digdi sa Naga ang involved po itong mga residente, kaya pinag-i-involve taman po sinda sa sarong programang inaapod tang Uplan Ligtas na Pamayanan. And so kung bali po dumansapot ang pig-hope mi po na magbaba ang kasulo ning huli sa resulta ka itong intensified na pagkakandak ka itong fire prevention activities. So we hope for the best, pero po we expect and prepare for the worst po. Opo, sir, ultimong kahaputan, ano po ang mga lakdang nagigibuhon ka Naga City Central Fire Station? Lalo na po ngunya na Marso, mapuunaman na mamamatean ang mainit na panahon sigun sa pag-asa. Iyo po, ngunyan po na Marso, sakto po na ito na iyon na ni si pag-obserbar ta ka itong inaapod tabang Fire Prevention Month, nagpuon nga ni si satuyang kick-off activity ngunyan. Asin sa buong Marso po, uga kitang manlain-lain na aktibidades. Ang focus na po ka ni mainly duman sa fire prevention campaign kang BFP. So, as mentioned po earlier, nasabi ko na nga sa bago, itong pagpadagos kang pagkandakta kang satuyang Uplan Ligtas na Pamayanan, kung saan mainly ini-involve ta po itong satuyang mga komunidad sa satuyang mga barangays. Alright, Jos Mabalos po, SFO1 Restituto Dait Jr. kan BFP Naga. Jos Mabalos po. Presyo kan bagas sa Naga City People's Mall nagpuunang magbaba. Mentang enot na aldaw kan Marso, sinabat tulos nin paglangkaw sa presyo kan LPG. Uyan report ni Rosie Nieva. Kan bulan nin Enero asin Pebrero, halos nag-abot sa 67 pesos per kilo ang pinakamahal na presyo kan bagas sa Naga City People's Mall. Alagad gunyan, nagpuunang maghuros ang presyo kainin piso hasta 3 pesos. Ang bagong ani ang may pinakahalangkaw na pigbaba kung sa inang dating 55 pesos per kilo, ngunya nasa 52 pesos per kilo na sana. Sigun sa presidente kan rice retailers, resulta ini kan pagdakol kan supply kan bagas, lokal asin imported. Naglaog naman kaya ang harvest season, kaya dakol na ang nagaani sa ngunyan.
Ang aram ko, ang mangyayari mo niya na maabot, lalo na kung makikipagsabayan po ang imported rice, baka po magbaba pa lalo. Baka magbalik sa 40 plus. Ikinaugmaman ini kan mga customer. Ngunyang baga, halos sa rong daw, mabakal ka na lang, 2 kilo. Pero ngayon na pababa ang bagas, magayon na magayon na resulta. Mientras tanto sa ibong kan pagbaba kan presyo kan bagas, sinabat man ang enot na aldaw kan Marso nin paglangkaw sa presyo kan liquefied petroleum gas. Naglangkaw kaya nin 30 cents per kilogram o katampad kan 3 pesos increase ang presyo kan 11 kilogram LPG cylinder. Ini ang pentulong sunod-sunod na bulan na nagkaigwa nin paglangkaw sa presyo kan LPG ngunya na taon. Kaya naman ang mga konsumidor, kanya-kanya nin diskarte nga ning makatipid sa paggamit nin LPG. Ini si Rosie Nieva, Balitang Bicolandia. Mga kapuso, dissipate o dagos ng natunaw ang low-pressure area na pigbabantayan sa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Urog naman na nagluya ang Duros Amihan, asin hasta sa Northern Luzon na sa naini namamatean. Ang natatadang parte kan nasyon, apektado pa man kan easterlies o itong mainit asin maarasas na Duros. Basado sa datos kan Metro Weather, magiging magayon ang panahon asin sadit ang posibilidad nin pag-uran sa Bicol Region. Apera na sana sa Camarines Sur, kaya magpasiguro man po giraray kita nin payong. Posible man ang uran sa iba pang parte kan nasyon, urog na sa Mindanao. Como pag-andam sa Centennial Season kan NCAA, mga pambato naman kan Perpetual Altas, Lechon Knights asin Mapua Cardinals ang nagpartisipar sa GMA Masterclass The Social Media Literacy Series. Tutukan yan sa report ni Don Jimenez. Sa pagpapadagos kan GMA Masterclass The Social Media Literacy Series, sunod naman na nagsalang ang tulupang member schools kan NCAA, ang University of Perpetual Help System Dalta, Colegio de San Juan de Letran, asin Mapua University. Sa digital dive session, pigtawang doon ang importansya kan social media sa mga student-athlete asin kung paano ini magagamit din tama como representante kan sa indang mga eskwelahan. Social media serves as your digital canvas para kayong nagka-craft ng inyong masterpiece. Masterpiece in the sense that it is where you are sharing your journey as an athlete. Doon yun siya showcase not only your on-field trainings, yung achievements niyo bilang isang atleta, but pati yung personalities ninyo, values and interest. Kabali sa mga ipigheras kan GMA Digital Team ang mas epektibong paagi kan paggamit kan social media. Nganing urog na maipabistuan sa diri, magkaigwa ning connection sa supporters asin kung paano makakalikay sa disinformation asin bashing. Sobrang enjoy po kasi marami kaming natutunan. Mas magamit namin na maayos yung social media and ma-introduce namin yung sarili namin. It was very helpful, very intuitive, and I'll apply most of the learning to here on out in my social media use. Being a good influencer, lalo na athlete ka, kung ano man yung magaganda mong ginagawa, gayahin ng iba na kabataan or ibang tao na tinitignan ka or tinitingala ka or iniidolo ka. Ini si Don Jimenez, Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mahigot na pigpapangalad kan mga otoridad ang pag-agi kan darakulang truck asin iba pang magagabat na lunadan sa peligrosong tulay sa Barangay Calabasa, Labo, Camarines Norte. Sigun sa DPWH 1st District Engineering Office kan Camarines Norte, nanotaran na ang paglubog kan pirang parte kan tulay na delikado na para sa darakulang lunadan. Posible kaya ining magresulta sa dagos na pag-collapse kan tulay na pigaagihan kan mga tao gikan sa 4 na barangay para makaabot sa kasentrohan kan Labo. Sa ibong kaini, kinumpirmar kan DPWH na igwana nga nakatagamang 50 million pesos na pondo gikan sa Quick Response Fund kan National Office para sa Phase 1 kan ipapakonstruhir na bagong tulay. Alagad mantang daipa napupunan ang patrabaho,
Nangapudan ang ahensya sa mga darakulang lunadan na likayan na muna ang pag-agi sa nasambitan ng lugar. Diyan, may strategy na lang kaming ginawa dyan. Na yan namin, bridge na yan, magiging detour na lang namin yan. And then, magkakaroon kami ng panibagong realignment ng bridge. Kasabay kan mahigut na laban kontra iligal na droga, nanutaran kan Philippine Drug Enforcement Agency ang pagiging aktibo na naman kan mga bagong drug personalities urog na sa syudad ni Naga. Inibasado sa numero kan mga personang nadadakop sa manlaen-laen na operasyon kan mga otoridad. Sa ngunyan sa 27 barangay kan syudad, 13 digdi ang drug cleared na, mantang 14 pa ang kaipuhang tutukan. Ang barangay Peña Francia man ang nangingenot sa namomonitor na igwang pinakadakol na drug personalities. Katakod kaini nagkondusir ng training of trainers ang barangay drug clearing program kan PIDEA, PNP, LGU asin iba pang ahensya kan gobyerno sa syudad na maobhetong madagdagan pa ang mga barangay na maidedeklarang drug cleared sa maabot na panahon. Nakalatag naman ang mga intervention kan mga otoridad para sa dagos na pagbabagong buhay kan mga ini. Gigibuntang kapos na paagi para matabangan ang siyudad ng Naga na na maklear sa illegal drugs. Medyo namumundo kita dakol na i-involve sa siyudad kang Naga. Yung po yan pinakamamundo. Kami ang sentro kang religious activities na kapangaran sa muya ang si Malnaina. Kailangan iyan po ang nakakamundo. Nakakabit sa samuyang barangay ang aktibidades ng mga illegal drugs. Patas na tratamiento sa mga kababaihan, siring man ang pagtaong respeto asin pagbisto sa papel na pigagampanan kan mga kababaihan. Mayor na mensaheng mauwat ipaabot kan Naga City Police Office sa ginibong Still Letter Race. Ang detalye kaini sa report ni Jessica Kalinog. Stilettos and heels, naanlangkaw, 1 to 2 inches. Carry mo, ang 30 mga lalaking pulis kan Naga City Police Office, slayed it. Bako sa napati sa pagtindog sulot ang takong, kundi pati nasa pairinutan sa pagdalagan, mantang sulot ini. 3, 2, 1, go! Hali sa NCPO compound, piglibot kan mga inian ruta pasiring sa may Plaza Quezon, dangan pabalik. Ang winner, si Patrolman Marvin Napili. Medyo masakit na ang magdalagan sulot ang takong. Alagad pinili niyang matapos ang karera, nganing maipaabot ang pinakamensahe kan aktibidad. Kinahaya po namin para sa ating mga kababaihan na pulis para i-representa namin na bilang kami pulis, i-representa namin sila. Day mananggana, napagalman sa pagdalagan, alagad ng ibabaw sa grupo, ang energy ni Patrolman Carlo Mariano. Todo posing and flexing pakan sa iyang suolot na heels, na garutood ng maray? Ma'am, 100% straight. Sometimes, 50%. So, marami na pagbigay lang ganito ng pagpupugay? Yes, ma'am. Pagbubugay po sa lahat ng ating kababaihan, lalong-lalo na po dito sa Naga City. Stiletto race na napod sa ginibok kan NCPO, nasigod ki City Director Police Colonel Erwin Rebellion, sarong pagtaong importansya sa mga kababaihan, na minsan sa sarong taon, mailaagman kan mga kalalakihan, an sa indang sadiri sa sapatos kan mga babae. Kumbaga, sa pagsulot na lang, talagang parang mahirap din maging babae. Pigtatanan tang panahon na mamatian, kang gabus, kang community, kung ano ang sakripisyong ginigibo kang kababaihan, kung ano ang sa indang mga karapatan, kung ano ang status ninda sa gobyerno, kung ano ang naisishare ninda accomplishment, kung anong mga bagay-bagay na pigtataas sa antas ning lipunan. Parehong aktibidad man ang ginibo kan Police Regional Office 5 sa Albay. Digdi pigtawan duon asin pigsyerto kan organisasyon ang pagtaong respeto sa obligasyon kan mga kababaihan. Urog na sa pagkapot, ninharalangkaw na posisyon. Pinanggalingan natin ay babae, nanay natin, kaya marapat lamang na irespeto natin at bigyan ng halaga ang ating mga minamahal ang babae po. Kaibanan si Jovel Obiso asin Carlo Abunita, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia.
8 oras na brownout ang mamamatean sa pirang lugar sa probinsya ng Camarines Sur sa Martes, Marso 5. Sa abiso kan Casureco 2, mapuon ang power interruption nin alas 9 nin aga hasta alas 5 nin hapon. Kabala sa mga maaapektaran ang pirang barangay sa mga banwaan kan Calabanga, Bombon asin Magaraw. Ang nasambitan ng power interruption resulta kan gigibuhon na clearing of lines kan nasambitan ng kooperatiba. Mga enkwentro sa pagultanan kan puwersa kan gobyerno asin kan pigtutubudang mga makawalang grupo padagos na nairirehistro sa man iba-ibang lugar sa Bicol Region. Alagad numero kan mga soldado, bastante pa daw ang simbag kan institusyon sa tuyang dangugon sa report ni Jessica Calino. Haros urual daw, igwanin na irerehistrong engkwentro sa pagultanan kan puwersa kan gobyerno asin makawalang grupo sa man iba-ibang lugar sa Bicol Region. Sa datos kan 9th Infantry Division kan Philippine Army, poon Enero 2023 hasta Enero 24, 2024. Nagkaigwanin 68 engkwentro. 11,000 naman na mga miyembro kan subuot mga makawalang grupo ang napasakamot kan mga otoridad. Siring man ang nagbalik loob sa gobyerno. Asin sa presente, sarong guerrilla front na sanaman sa bilog na rehiyon ang pigtututukan kan institusyon. Ang ating personal kasundaluhan sa Bicol Region ay sapat pa naman. Sa ngayon meron tayong almost 6,000 na sundalo dito para mag-cover dito sa buong rehiyon. Kaya lang nagkakaroon tayo ng mga recruitment dahil na rin doon sa mga nagre-retire para i-supplement. Sa bulan nin Hulyo asin Agosto, nakatalaan na magkaigwanin recruitment ang Philippine Army. Pareho sa naman ang mga kwalifikasyon asin rekisitos na kaipuhan para sa paglaog sa serbisyo. Alagad sa pagkakataon na ini, centralized na ang recruitment asin ang 9th Infantry Division. Nasa pagtaon na sa namanin asistensya. Para masala po natin maigi, effective at saka efficient po yung pag-recruit ng mga sundalo natin. Tapos ma-avoid po natin yung mga bias na may mga tawag-tawag. Yung mga candidates natin, meron na po silang mga code numbers. Ang graduating senior high school students na sinda Ismael asin John Michael kan Governor Mariano Villafuerte High School, plano nang maglaog sa Philippine Army after graduation. Dahil sa kahirapan na rin po. Makatulong agad sa magulang, ganyan. Kasi parang walang chance mag-college kasi sa financial po. Kaya papasukin ko na po yung pagiging army para makatulong na rin po. Kung naging isa akong ganap na army, makapag-aral ko na yung mga kapatid ko, tapos mabibigyan ko si mama ng magandang buhay. Nakakontribute man subuot na haranian sa indang eskwelahan sa kampo ka 9th Infantry Division, nganing mas maapresyar nindaan mga ini. Siring man na mas mainteres na maging parte kan mga nagpoprotehir sa bilog na nasyon. Kaibanan si Jovel Obiso, Jessica Kalinog, Balitang Bicolandia. Ngunya na Marso, 7 hararayong barangay sa Banwaan nin Tinambak, Camarines Sur ang dadayuhon kan COMELEC Tinambak para sa satellite voters registration. Sigun sa opisina, kadakol ang mga residente na kwalipikadong magboto, alagad na irehistrado huli naman sa rayo kan sa indang residensya sa sentro kan Banwaan. Apwera sa harayong distansya, maggastos man sa pamasahe kung mapasentro pa para sa na magparehistro. Kaya pigmaut kan COMELEC Tinambak na sinda na mismo ang magpasiring sa mga ini para sa voters registration. Kadakol pa manin masurunod na schedule para naman sa iba pang mga barangay kan Banwaan. Alagad sa pagsagimo kay ini, may pagirumdum ang COMELEC Tinambak urog na sa mga maparehistrong jóvenes. Minsan pag sa summer, lalo ng summer, parilipat sinda dahil sa basketball. Siguro ginigibol ng karawat na seryoso ang tatapos pag-registro. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na bareta hala sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, magin sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Happy weekend mga kapuso. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagsilbi sa nasyon.